na maligal ang hanap buhay na ito. Marami na pong pangyayari sa loob ng 6 na taon. At ngayon, andito na naman kami sa kalsada upang makiusap, magpakawa na huwag niyo tanggalan ng hanap buhay ang aming mga kasama na dito lang po umaasa. Ang karamihan po sa amin ay hindi tamad. Ang karamihan sa amin ay nagtitiis sa tindi ng init ng araw upang makapagserbisyo sa kapwa Pilipino para maiatid sa kanilang mga pupuntahan, sa kanilang mga dapat pang gawain. Pero hanggang ngayon, ang aming sektor, ang aming hanay ay patuloy na pinahihirapan. Kausap ko na po, nakipagdialog na po ako sa pamunuan ng MOVIT. At hanggang ngayon, ang kanilang motion for reconsideration ay hindi pa napakikinggan. Nakabinbin pa po ang aming mga ulo. Hindi namin alam kung kailan kami babawas. Hindi namin alam kung kailan kami tatanggalan ng hanap buhay. Masakit po sa isang ama, sa isang anak na umaasa sa ganitong hanap buhay. May mga miyembro po kami na ito lang ang alam na hanap buhay para makabili ng gamot ang kanilang mga magulang na may sakit, ang kanilang anak. Meron kaming mga miyembro na ito lang ang pinagkukunan ng hanap buhay. Pambayad sa matrikula ng anak, pambayad sa lahat ng mga pangangailangan sa kanilang pamamahay. Ang uri po ng pinili naming hanap buhay ay hindi 15-30. Hindi po kami sumasahod ng kinsenas katapusan. Ang aming pong kita ay bumabatay lang po sa hanap buhay na meron kami, sa sipag ng mga kasama ko. At patuloy po kaming nakikiusap na sana tingin na, pakinggan, tignan, masdan ang aming hinaing. Nagtataka lang kami bakit may sektor na pinakikinggan kahit wala naman siyang nire-representa. Kami po sa hanay ng Motorcycle Taxi Alliance ay isang buhay na patunay na mayroong mga tao na magugutom kapag itinuloy ang ganitong uri ng panukala. Tapos na po ang eleksyon. Kami naman po ang bigyan niyo ng atensyon. Nakikiusap po kami. Hindi po kami laban sa gobyerno. Hindi po kami laban sa anumang inyong panukala. Ang amin lang panambitan, ang amin lang hiling, ang amin lang nasa puso, may tuloy pa rin ang aming hanap buhay. At sa pamagitan ng memorandum order ay motion for reconsideration ng MOVIT, mawala ang agam-agam ng aming mga kasama. Hindi namin alam kung sino ang tatanggalin sa amin. Hindi namin alam kung sino mawawalan sa amin ng hanap buhay. Wala ba kaming naitulong sa gobyerno na to? Hindi ba kami nakatulong sa mamamayang Pilipino sa pagkakataon na mailigtas sila, maalis sa traffic, na dulot ng tindi sa lahat ng konstruksyon na patuloy na ginagawa sa kalakhang lungsod ng Metro Manila? Ang motorcycle taxi po ang natitirang alternatibo. Wala na po kayong release ng tren. Wala na po kayong iba pang uri ng transportasyon na pwedeng i-offer sa mga mamamayang Pilipino. Tanging ang motorcycle taxi na lang muna, pansamantala, ang maaaring makatulong para mabawasan man lang ang bilyong-bilyong pisong nasasayang kada araw dahil sa tindi ng traffic. Ultimo mga opisyal ng gobyerno, hindi ginagalang ang bus lane. Merong mga congressman dumadaan sa bus lane. Merong mga alagad ng kapulisan dumadaan sa bus lane. Bakit? Ang tindi ng traffic sa Metro Manila. Pag tinanggalan niyo po ng hanap buhay itong mga kasama ko rito, hindi na po namin alam
kung saan sila pwede bang humanap ng pagkakakitaan. Tandaan nyo po, itong sitwasyon na to ay hindi lang ngayon nangyari. December 2019, nung ipanawagan din ng Technical Working Group sa pangunguna ni Garjola, natanggalan ng 17,000 ang cash rider, ang MC Taxi. Ngayon naman, itong 14,000 movie rider naman ang inyong palaging gustong tanggalan ng hanap buhay. Ilang beses na namin sinabi, isaligal nyo na ang hanap buhay na to. Gawin na nating nararapat at nasa batas ang uri ng hanap buhay na to. Hindi namin alam kung hanggang kailan nyo ipapatupad ang panukala o ang memorandum order nyo. Kaya obligado na po kaming lumabas sa kalsada at iwanang pansamantala ang hanap buhay na ito kahit isang oras man lang. Para sa aming hanay na ipakita na ang aming hanap buhay ay nasa peligro. Kayo man po, pag ang pamilya nyo ay nasa bingit ng problema, alam nyo kung gaano kahirap humanap ng pagkakakitaan. Ito pong MC Taxi ay 7 taon na po. Sabi ko nga po sa hearing, masteral na kami. Sa sobrang tagal ng pilot study, hindi ko na alam kung ano bang kulang sa pag-aaral. Hindi ko na alam kung patalino ba tayo o pamangmang. Mantakin mo, 7 taon, 6 na taon, hanggang ngayon, wala pa rin kayong konkretong batas na nabubuo para sa aming hanay. Impeachment trial na. Pagdating ng susunod na 20th Congress, hindi nyo na naman kami mapapansin. At naibasura na naman ang aming hiling na maligal na ang hanap buhay na ito. Kada Congress session na lang, lagi kaming napapabayaan. 17th Congress, unang pumasa ito sa mababang kapulungan. Hindi pumasa sa Senado. 18th Congress, pumasa sa Senado. Hindi pumasa sa Kongreso. 19th Congress, pumasa sa Senado, pumasa sa Kongreso, nabinbin na naman sa Senado. Ngayon po, papasok na ang 20th Congress. Nakabinbin pa rin ang aming hanap buhay. Kung maalala mo, Senator-elect Erwin Tulfo, program host ka pa sa Radyo Pilipinas nung birahin mo ang grupo nila LTFRB Chairman Garjola patungkol sa pagtatanggal ng 17,000 MC Taxi Rider. Ngayon, senador na po kayo. Ito pa rin ang aming sitwasyon. Patuloy pa rin nasa bingit ang aming hanap buhay. Pinakikinggan natin ang isang individual na wala namang inirerepresenta. Ako po, simula nang magsimula ang motorcycle taxi ay nandito na at naninindigan na itong hanap buhay na ito ay kailangan ng maligal. Sapat na po ang kakayanan, ang eksperyensya ng mga kasama ko sa MOVIT. Bakit lagi nyo kaming pinag-iinitan? Bakit laging MOVIT ang may kasalanan? Lahat ba ng ibang platform malilinis ang bude? Walang kasalanan. Bakit kapag kami ganon-ganon nyo na lang patawan? Alam nyo ba kung gaano karaming pamilya ang mawawala ng 14,000 katao? Naiintindihan po ba natin yon? Bagamat nagpapasalamat kami sa agarang pag-aksyon ng DOTR sa pamamagitan ni Secretary Dizon at sa tulong ni Chairman Chopi Laguadis III ng LTFRB. Ngunit, ang aming sitwasyon ay patuloy na nakasalalay kung ano ba ang kahinatnan ng aming hanap buhay. Wala naman po kaming hiling
gobyerno, kundi payagan lang kaming maghanap buhay. Hindi po madali yung sinasabi nyong lilipat lang sa kabilang kumpanya. Hindi po madali yun. Ang totoo, umalis na nga kami. Bakit ba kami babalik sa isang kumpanya na inalisan na namin? Masaya na po kami sa kinikita namin dito sa Mubit. Aksyonan po natin. Tapos na po ang eleksyon. Wala na po siguro politiko na makikialam para desisyonan pa upang pag-usapan ang motion for reconsideration ng pamunuan ng Mubit. Bakit kami nandito? Bakit namin sinaalang-alang ang oras na ito para kumita kami sa aking buhay? Simple lang po. Hindi natin alam kung hanggang kailan kami titindig, hanggang kailan namin magagamit ang aming mga motorsiklo. Karamihan po rito, hindi pa nababayaran. 3 taong pangulugan. Saan namin kukunin yun? Pangulong Bongbong Marcos, kung nakikinig ka po sa aming hanay, at kung talaga tayo ay para sa mga Pilipino na parehas na lumalaban kahit matindi ang init, mataas ang baha. Sana naman, kung napagbigyan ang hiling ng isang tao, sana itong daang miyembro ko na nasa kalsada ngayon, kami naman po ang mapakinggan. Wala naman po kaming gusto, kundi mapagbigyan lang at mapagpatuloy ang hanap buhay na ito. Wala po kaming ibang hinangad, kundi maligal ang hanap buhay na ito. Wala po kaming ibang panawagan, kundi makatulong sa gobyerno at sa ipapasok naming buwis sa lahat ng pagkakataon na kami bubiyahe. Pag pultang pa lang po, nagbabayad na kami ng buwis. Pag bili pa lang ng pagkain, nagbabayad na rin kami ng buwis. Hanggang ngayon po, nagbabayad kami ng buwis. Tapat po kami sa aming tungkulin bilang mamamayang Pilipino. Alam namin kung ano ang pwede namin pang makontribusyon. Pero kung ang 14,000 walang kasiguraduhan kung makakabiyahe pa, para nyo na rin po kami kinitilan ng buhay. Kung alam nyo lang po ang hirap sa kalsada, ang problema lang po sa atin, yung mga nakaupo sa gobyerno, bihira kayo mainitan, bihira kayo mabasa ng ulan. Kaming mga maralitang manggagawa dito sa kalunturan, nakikibaka sa hanap buhay na parehas. Simple lang po ang hiling namin, walang iba. Pag-usapan nyo na po ng kumpanya kung ano man po yung konsiderasyon na hinihingi nila. Dahil at the end of the day, nakatapos-tapusan ng lahat, kami pa rin po ang apektado. Kami pa rin po ang kawawa. Kami pa rin po ang mamumblema. Ang kumpanyang Mubit po ay mayaman. Ang mga kasama ko po, kapag hindi po biyahe, gutom. Ano po ang pwede niyo pang may tulong sa amin? Nakikiusap po kami sa inyo po, sa DOTR, sa LTFRB, na kami naman ang pakinggan nyo. Kami po ang apektado, hindi mga kumpanya. Ang kumpanya na yan, mga milyonaryo. Ang mga may-ari, milyonaryo. Ang mga nasa kalsada, puro mga dugyot, puro mga paslupa. Palagi na lang ba na kami ang pahihirapan sa mga desisyon na pwede naman na kami naman ang unahin nyo para makinabang kami. Ang tagal na po ng batas. Ang tagal na po ng panukalang batas ng motorcycle taxi law. Wala na po si Grace po. Tapos na po ang termino niya. Simula nung naging senadora, si Senator Grace po, sinimulan na ang motorcycle taxi.
Nagsimula pa sa TNBS. Hanggang ngayon, sa motorcycle taxi, hindi pa rin nagiging batas. Ano pa ang kulang? Lahat na ng eksperto, sinama nyo na sa panel, sa hearing, magmula sa UP, National Center for Transportation Studies. Ando na yung mga attorney, mga abogado na nakakaalam sa road safety. Ano pa ba ang kulang? Talaga ba na kapag ka mahirap ang nagsusulong ng batas, ay napakahirap para sa ating mga mambabatas? Kailangan palagi kaming nasa labas. Kailangan palagi kami magrarally para mapakinggan nyo kami. Hindi po kami mga rallyista. Wala po kaming koneksyon sa mga makakaliwa. Wala kaming koneksyon sa kung ano man. Ang amin lang po, nauobliga kaming lumabas para pakinggan nyo naman kami. Napakahirap po ng sitwasyon namin. Hindi na po namin kailangan pang umiyak at magantusay sa kalsada para ipakita na hirap na kami sa sitwasyon na to. Na tuwing may maiisip na lang kayong bago, kami lagi ang tatamaan. Naisipan nyo bagong panukala, kami pa rin ang tinamaan. Nakaisip kayo ng bago, kami pa rin ang tinamaan. Bakit hindi dumating yung panahon na kami naman ang papalakpak? Kami naman po ang magpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po. At maraming salamat sa inyo mga kasama. Sa anay ng LTFRB, pagpasensyaan nyo na po ang aming nagawa. Hindi po namin nais to. Pero wala po kaming kakayanan na makausap po kayo. Maraming salamat po. Atras. Inom lang, inom.